Mga kapatid, paano mo ma-maintain or mabawi yung halaga mo after na hindi ka pinapansin, hindi ka nire-replyan, hindi ka kinakausap, binabaliwala ka? Ano ang pinaka-the best na dapat mong maintindihan at dapat mong gawin sa sitwasyon na ganyan? Ituturo ko yan sa video na ito. Kaya let's go! Before ko ituro kung ano ang dapat nyo gawin para ma-maintain nyo or mabawi nyo yung halaga nyo, because I believe that kung alam mo yung worth mo or halaga mo, papahalagan ka ng isang tao, ipe-pursue ka ng isang tao. Pero meron muna kayong dapat na maintindihan. Whenever na nararamdaman nyo yung rejection ng partner nyo, like hindi kayo pinapansin, hindi kayo tinetext or nire-replyan, sobrang sakit nun. Pero normal yon na reaction ng ating puso at ng ating katawan. But hindi po ibig sabihin na totoo yun or ikaw yun. Sadyang normal lang po at kailangan mong tanggapin na tao ka lang, tao tayo, na normal na nasasaktan. Tandaan mo yan. Pangalawa na dapat mong paintindihan ay wala pong mali sa'yo. And ikaw mismo is enough para sa kanya. Huwag mo sanang isipin na kung ano yung reaction or pinapakita niya sa'yo ay yun yung value mo. Hindi porket hindi ka pinapahalagan is that wala kang halaga. Huwag mong ibase sa reaction ng iba yung halaga mo. Pangatlo na dapat mong maintindihan is that alamin mo sa sarili mo kung yung saya mo ba, yung joy mo, or yung buhay mo ay nakadepende ba sa ibang tao, sa pinapakita ng ibang tao. Kasi kung nakatipende sa external na nangyayari sa'yo, it means there is something wrong sa'yo. It should be that kung ano yung halaga mo ay nakabase internal. Kung sino ka, dapat alam mo kung ano ang meron ka, anong kaya mong gawin, kung sino ka, dapat alam mo mismo yung worth mo. At yun ay enough sa'yo to confirm or validate na meron kang worth na tao, meron kang halaga. Hindi dapat na nakabase sa external na nangyari or sa ibang tao. Kasi kung nangyayari yun, at the end of the day, ikaw yung talo kapag hindi ka pinapansin or hindi ka tinetext. Kasi nga, nakabase ka lang sa dami ng notification ng chat niya, tawag niya siya, there's something wrong sa'yo, kapatid. Okay? Ito pa ang dapat mong paintindihan. Kung ano yung nakikita mo na pinapakita nila sa'yo, yun yung karakter nila. Yun yung nangyayari sa kanila, yung ugali nila, or nangyayari sa buhay nila, sa situation nila. But it doesn't mean na yun yung salamin mo. Na kapag hindi nila pinapalagan yung ikaw, hindi nila nire-respeto yung time mo at yung love mo, it doesn't mean na wala kang worth. Meron. Tandaan mo yan. Okay, so ano ba ang pinakadapat na approach na dapat mong gawin para ma-maintain yung worth mo, yung halaga mo kapag nasa situation ka na ganyan? Number 1 is that silence is communication also. Sometimes, ang pinaka-the best na approach ay ang pananahimik mo, yung wala kang sasabihin, wala kang reaction. Kasi ang binabato mo dito is that pinapakita mo na kaya mong mabuhay na kahit wala siya. Kaya mong mag-move on kahit wala siya. At hindi nakadepende sa kanya yung buhay mo, yung saya mo, at kung ano man ang nangyayari sa'yo. Tandaan mo yan. At sa pananahimik mo din na yan, binabato mo ang salitang kailangan din nilang irespeto yung time mo at yung pagmamahal mo. Kasi kung hindi nila yun irespeto, then forever na manahimik ka pagdating sa kanila. Okay? So number 2 na dapat mong gawin is that protektahan mo ang dignidad mo. Sometimes, ang palaging pagte-text sa kanya ay nagpapakita lang na hindi mo alam kung ano yung worth mo. At binababa mo actually yung sarili mo. Whenever na hindi ka nagsisend ng napakarami at paulit-ulit na text, iyon ay nagsasabi lamang sa tao na yon na mahal mo yung sarili mo at alam mo kung ano yung worth mo at dignity mo. So, wag ka pong palaging nagchat or nagre-reach out or tumatawag or nagte-text ng paulit-ulit sa kanya. Okay? Number 3 na dapat mong gawin ay mag-set ka po ng boundaries. I-apply mo dito yung principle ng Pluto.
at son, na kailangan nilang patunayan yung kanilang sarili in order para mas mapalapit sila sa'yo. That is why, kung hindi nila napapatunayan yung kanilang sarili at parang binabasura kanila, na parang hindi nila nire-respeto ang ikaw o yung time mo, yung pagmamahal mo, then they will remain sa Pluto. Hindi sila maaring makalapit just like Earth and Mercury and etc. Okay? So, mag-set ka ng boundaries because in that way, kung hindi nila alam, irespeto ang boundaries mo, then hindi maaari na mapalapit sila sa'yo. Dapat gawin mo yon, okay? Next, dapat mong gawin is that mag-no contact rule ka. At least 1 month, 2 months, and 3 months. Napakahalaga po ang no contact rule kasi dito, nire-reclaim mo talaga ang halaga mo, nakikita mo, or nabibigyan mo din ng time at respeto yung sarili mo, and then, nagkakaroon ka ng time na ma-analyze yung situation mo or mapakalma yung sarili mo, makapag-isip-isip at makapag-decide talaga ng totoo. Kasi sometimes, ang solusyon ng isang situation, especially kapag hindi ka pinapansin ganun, is that hindi yung palagi mo siyang kinakausap, palaging may closure ganun. Hindi po kasi sometimes emotion ang mainit kapag palagi yung closure, palagi kayong nag-uusap. Sometimes nag-iinitan and tendency nito mas lalo kayong nagsasakitan. So ang pinaka the best na approach ay mag no contact rule ka. Huwag mo munang i-chat, huwag mo munang pansinin hanggat hindi siya nagre-reach out. Kasi in that way also, nabibigyan mo ng space yung sarili mo at nabibigyan mo din ng space siya para makapag-isip-isip. Okay? Next na dapat mong gawin is that to pursue small victories. Wala pong kwenta, mga kapatid, or mahihirapan ka talaga na makamove on or maging productive araw-araw kapag wala kang ibang ginagawa. Yung tipong hindi ka nga nagre-reach out, hindi ka nga tumatawag sa kanya, pero palagi ka naman naghihintay or nakababad sa phone mo para mag-reply siya, para hintayin kung tatawag ba siya, and hindi yan makakatulong sa'yo. So, ang the best mong gawin is that mag-pursue ka ng mga maliliit na bagay na dapat mong binigyan sana ng time nung busy ka sa kanya, just like mga business, gano'n, or skills na kailangan mo i-develop, or yung mga ibang bagay na dapat mong asikasuhin kahit sa loob ng bahay. Ano ba yung mga bagay na hindi mo tinatapos dahil sa busy ka, tapusin mo gano'n sa backyard, gano'n. Maghanap ka ng mga bagay na dapat mong gawin or bigyan mo ng focus para hindi ka palaging nag-iisip or naghihintay na baka mag-chat siya or baka tumawag ka siya. Kasi ang tendency nito, ikaw yung mauuna na mag-reach out sa kanya. And kapag nagawa mo mga yun, then mag-celebrate ka. Wow! Na meron kang na-accomplish, meron kang nagawa sa isang araw, sa isang linggo, just like that. Okay, gawin mo yan. Next na dapat mong gawin is that to seek connection from other people, just like your families, friends, ganon. You need to spend time with them. Kasi sometimes, if you isolate yourself, then madedepress ka, may stress ka talaga dyan. Kung ina-isolate mo yung sarili mo na hindi mo hinahayaan na magkaroon ka din ng connection or relationship sa ibang tao, especially sa families and best friend mo, bigyan mo din sila ng time kasi in that way, yung focus mo sa paghihintay ng kanyang chat or text is that na nire-redirect sa mga kaibigan, sa mga friends. And that way, nakaka-release ka din ng, frustration sa sarili mo, sa relationship nyo, nakakapag-open ka din, especially sa mga mapagkakatiwalaan na kaibigan at pamilya. Hindi po lahat ay sinishare mo kung ano yung nangyari sa'yo, pero sa mga taong alam mo na talagang mapagkakatiwalaan. Makakatulong po yan to maintain or para mabawi mo yung word mo. Next na dapat mong gawin ay isulat mo sa papel yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Yung mga masasakit na bagay na gusto mong sabihin sa kanya, isulat mo sa papel pero wag mong ipadala sa kanya. Kumbaga, isulat mo lang para may release yung emotional energy, yung frustration, yung galit mo. Isulat mo lang and then after that, sunugin mo. Makakatulong ito. Simple lang ito pero sobrang makakatulong sa'yo para makarelease ka ng emotions mo, ng pain mo, para hindi ito
para hindi mo ito, para ma-maintain yung pagiging calm mo, yung pagiging peaceful mo. So, i-release mo yung mga nangyayari sa loob mo, yung mga gusto mo sabihin sa kanya. Isulat mo sa papel, tsaka mo sunugin. Gawin mo yan. And last but not the least na dapat mong gawin is that i-priority mo ang self-investment. I-priority mo yung sarili mo. Develop, mag-grow, ganun. Mag-aral kay Kuya Mael, makinig kay Kuya Mael, mag-invest ng business, matuto mag-business. Kasi lagi mo tatandaan, hindi porke na hindi ka pinalad sa relasyon, ibig sabihin is that hindi ka rin papalarin sa buhay na ito. Sometimes nagiging busy tayo sa maling tao kasi busy tayo sa paghahabol sa maling tao. Alam nyo, ang tamang tao ay dumadating yan sa tamang panahon. Kapag ready ka na mag-asawa, ganoon, or kapag ready ka na sa relationship, darating at darating yung tamang tao para sa'yo. Okay? Kaya mag-focus ka lang sa sarili mo, mag-develop, ganoon, mag-business, ganoon, skill, ganoon, mag-aral, ganoon. Gawin mo yung ibang bagay. Okay? So, yan lang po mga kapatid ang may advice ko sa inyo, and I hope na mayroon kayong natutunan. Don't forget to share this video and also to subscribe sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. That's it. God bless.